Hey, kumusta? Alam mo, lahat naman tayo nagkakamali. Normal na normal yan, promise. Ang tanong lang is, anong gagawin mo kapag nangyari yun? So ngayon, aalamin natin yung sekreto sa isang super effective na sorry. Naranasan mo na ba to? Yung tipong, oo, nasaktan mo yung feelings ng friend mo o kaya may nagawa kang mali. Tapos parang, teka, paano ko to aayusin? Kung oo, chill ka lang. Hindi ka nag-iisa dyan. You know, kapag nagkamali ka, para kang nasa isang intersection, may dalawang daan. Yung isa, lalo lang gugulo ang lahat. Pero yung pangalawa, yun yung daan para maayos ang lahat. Handa ka na bang tingnan kung ano yung dalawang daan na yun? At alam mo ba, itong sikretong to, sobrang tagal na nitong alam ng mga tao. Ang sabi dito, pag tinago mo yung mali mo, hindi ka talaga giginhawa. Parang may dala-dala kang mabigat. Pero pag inamin mo at tinalikuran mo na, ayun, doon mo makukuha yung kapatawaran. Okay, so daan number 1, ito yung maling daan ha, ito yung tinatawag na blame game. Alam mo yon, yung imbes na sabihin mong ako ang may kasalanan, naghahanap ka ng ibang matuturo. Para mas gets natin, tingnan natin yung pinakaunang pagkakamali at, well, yung pinakaunang palusot sa buong history. Yung kina Adan at Eva. Kita mo yun? Si Adan, sinisi niya pareho si Eva at yung Diyos. Tapos si Eva naman, sinisi niya yung ahas. Grabe 'di ba? Walang ni isa sa kanila ang nagsabi ng, "Oops, mali ko to ha." Pareho silang nagturuan. So, may pangalan pala yan. Ang tawag dyan ay self-justification. Ito yung parang gusto mong maging tama kahit alam mong mali ka. Kaya ang ginagawa mo, naninisi ka ng iba para lang gumaan yung pakiramdam mo. At take note, itong ugali ng pagpapalusot, hindi to galing sa mabuti. Actually, galing to sa ama ng kasinungalingan. So pag naninisi tayo, karang niloloko na rin natin yung sarili natin at yung iba. Kaya ito ang bottom line. Yung blame game, hindi niya naayos yung problema. Actually, para lang siyang dead end. Walang kapayapaan, walang kapatawaran, wala kang mapupuntahan. Okay, so iwanan na natin yung dead end na yan. Punta na tayo sa daan number 2. Ito yung aayusin ang lahat. Ito yung daan ng mga matatapang. Yung daan para ma-fix yung mga nasira nating friendships at maibalik yung tiwala. So ano ba ang isang tunay na pag-aamin o confession? Well, hindi lang ito simpleng sorry. Ito yung pagiging 100% honest sa specific na mali na nagawa mo. Walang excuses, walang palusot dahil totoong-totoo yung pagsisisi mo. Ang totoong sorry, hindi yan pilit. Hindi yan yung sinabi mo lang kasi sabi ni mami. Hindi rin ito yung sorry pero o sorry kasi. Hindi. Ang tunay na sorry galing sa puso at walang kasunod na excuse. At ito yung super important na part, guys. Hindi sapat yung, sorry ha, kailangan mong maging specific. Kailangan mong sabihin kung ano eksakto yung ginawa mong mali. Okay, so paano ba to gawin? Parang recipe lang yan. May 5 simpleng steps para sa isang perfect apology. Okay, let's break it down. Step 1. Kailangan totoong-totoo yung pagsisisi mo, hindi lang dahil nahuli ka. Step 2. Sabihin mo ano yung ginawa mo. Sorry kasi nasira ko yung laruan mo. Ganon. Step 3. Mag-promise ka sa sarili mo at sa kanya na hindi mo na uulitin. For good. Step 4. Puntahan mo yung taong nasaktan mo at kausapin mo. At step 5, huwag kalimutan, humingi ka rin ng tawad sa God. Dahil pag may nasaktan tayo, nasasaktan din natin siya. Gusto mong makita kung gaano ka-importante yung pagiging specific? Merong example sa Bible tungkol sa mga Israelita. Nagkamali sila at malaki yung pagkakamali nila. Tingnan mo yung sinabi nila. Hindi lang sila nagsabi ng, sorry po sa mga kasalanan namin. No, sinabi nila yung eksaktong mali nila. Nagkasala kami kasi humingi kami ng hari. Wow, ang specific, ang linaw, di ba? So pag ginawa mo yan, pag naging matapang ka at tapat, anong mangyayari? Well, dyan na pumapasok yung isang malaking pangako. Ito yung reward. Ang ganda dito, hindi mo kailangan umakyat ng bundok o gumawa ng kung ano-anong mahirap para lang mapatawad. Simple lang ang kailangan. Isang tapat na pag-amin galing sa puso. At ilang excuses ang kailangan mo? 0. As in, wala. Kapag totoo ang sorry mo, you own it 100%. At ito na yung pinaka-best part. Ito na yung promise. Sabi, pag inamin natin ang kasalanan natin, tapat ang Diyos, patatawarin niya tayo.
At hindi lang yon, lilinisin pa niya tayo sa lahat ng mali. Isipin mo, para kang may drawing board na puno ng mali-maling guhit. Tapos, biglang binura lahat. Clean slate. Pwede ka nang magsimula ulit. Yan ang gift ng isang totoong apology. Kaya sa susunod na magkamali ka, dalawa lang yung daan. Alin ang pipiliin mo? Yung dead end ng blame game o yung daan papunta sa kapatawaran at peace? At bago tayo maghiwalay, isipin mo to. May tao ka bang kailangang kausapin ngayon? May kaibigan ka ba na kailangan mong isori? O baka kailangan mong kausapin si God? Tandaan mo, yung pagiging matapang at pag-amin ang pinakaunang step para maayos ang lahat.